What's up guys? Another ride, another day. This is Vin Eco Moto and samahan nyo akong bumiyahe to discuss a certain topic. So for today's video guys, ang topic natin is my main reason kung bakit ko pinagpalit or binenta yung aking Honda ADB 150cc dito sa Vespa Primavera S150. And maybe some of my viewers na makakapanood nitong video alam na yung sagot sa reason ko kung bakit ito yung napili ko. But I would like to share this on this video kasi yung iba nagtataas ng kilay o nagtatanong bakit pinalitan mo pa ng mas malakas sa gasolina, bakit pinalitan mo ng mas mahal na doble yung presyo kaysa sa ADB 150. Actually, wala na akong problema sa Honda ADB 150. Maganda ang biyahe ko doon, tipid sa gasolina at komportable, wala masyadong alog o wala masyadong lubak na nararamdaman. So here is my reason kung bakit ko siya pinagpalit dito sa Primavera S150. Number 1, as a businessman, I always thinking of my stuff or my equipment or my gadget or anything that I own kung this is an asset or this is a liability. Syempre, nagiging asset yan dahil ginagamit ko siya sa from day to day, nakakatipid siya ng gasolina, and nagiging liability siya kasi hindi ko naman siya madalas nagagamit kapag sasakyan yung dala ko. Dahil nasa events tayo, nasa photography and videography industry, hindi maiwasan may mga bitbit tayong mga equipment. So most of the time, ang gamit ko talaga yung Montero Sports. So while I'm looking to my Honda ADB before, tinitingnan ko kung paano ba siya made-depreciate or how much na lang yung value niya after 2 years or 3 years time. Since meron na nga lumalabas ng mga bagong model si Honda ADB and bumababa na talaga yung presyo niya sa marketplace. Actually, nabili ko to around 100,000 plus, 110 or 120. And as of today, pag chinek mo sa marketplace, meron ng mga selling price ng 80, 70, and 90. So around that time lang, medyo bumababa na talaga yung presyo niya. And hindi natin alam kung magkano yung magiging presyo niya sooner or later part. So, nag-isip ako or nag-check ako ng mga motorcycle na hindi basta-basta bumababa yung presyo or hindi nag-drop yung value niya even in na 3 or 5 years time. So, upon check-in and upon researching, napansin ko at nakita ko itong Vespa, yung Vespa na model ng motorcycle or scooter dito sa Philippines. And I check also the marketplace and yun nga, nakita ko legit nga yung mga ibang Vespa motorcycles na old pa yung model, actually mas mahal pa or kung ibenta man siya ng palugi ay hindi masyadong malayo doon sa original price ng brand new doon sa market. So naging asset siya sa tingin ko dahil pwedeng siyang i-liquidate anytime na kailanganin ko ng pera, and good investment siya kasi napakaganda rin ng takbo niya, napaka-comfortable ng under mo, and iba talaga yung premium quality. Basta hindi ko ma-explain, pero pag gamit mo yung Primavera S or any Vespa model, talagang iba talaga yung takbo mo, tsaka iba yung hatak niya. So yun, isa sa mga reason ko kung bakit ko pinagpalit yung Honda ADB 150 sa Primavera S150. Second reason ko is marami nang gumagamit ng Honda ADB. Actually, nakikita ko na rin siyang ginagamit as food panda, Grab or Lazada. So, sa akin, masyado nang dumadami. Ang gusto ko kasi pagkagamit ko is medyo unique. So, kinonsider ko siya kasi at least one of the kind. Hindi man one of the kind, pero few lang yung mga riders na gumagamit nito. Third and lastly is yung community. Maraming community ang Vespa, and as a businessman, marami kang connections or pwedeng gawing business within the community. Kasi siyempre, yung mga owner ng Vespa is most likely meron silang mga business or meron silang mga magandang trabaho na pwede mong i-connect doon sa negosyo mo. So, yun lang guys, na-share ko lang dito sa aking video. Hopefully, may natutunan kayo. And kung sakali man na makita tayo sa daan, busina lang. So, yun lang guys. Peace out.